Now guys, i-share natin yung trade natin today. Galing tayo kanina sa trabaho, nang dumating tayo sa bahay dito, nag-entry tayo ng position natin. Ito nga kanina, yan. Entryhan niya natin kanina, yan. 4 PM ng hapon, nag-entry tayo. Then yun nga, natulog ako, hinayaan ko lang mag-play yung trade natin. Ang kagandahan dito sa trade guys is, alam mo yung gigising ka na may kinita ka na. Ganun yung trade. Basta maganda yung ano mo, yung trading plan at saka yung strategy mo. Tapos ayun, so ito na nga guys, papakita ko sa inyo paano ko ba nakuha tong trade na to. So kumita nga tayo ng ito 39% sa trade natin today. Yan o, kita naman, ayun yung date. At in-out ko, ayan nga, in-out ko ngayon. Kaka-out lang. Then 39% sa Nasdaq yan. So ito, paano ba yan? Paano ko ba yan nakuha? So kanina, actually ito yung last week pa na hinihintay kong na setup to. Na dito nga sa tumama dito sa POI natin. Tapos, strategy natin is palagi nating hihintay nagkakaroon ng massive na liquidity tulad nito. Yan. Pag may ganyang ka-liquidity na talagang nito, yan. Yun yung liquidity natin. Basta meron kang liquidity na ganyan, katulad yan, pinakikita ko sa inyo. Yan. Tapos plus may liquidity point ka, plus POI or point of interest. So nag-higher time frame tayo, nasa 4 hours tayo ng order block ngayon. Ito nga, tumama dito. Tapos hinintay ko lang mag-create si market na uli ng another order block 4 hours. Then dito tayo umentry, di ba? Kita nyo naman, saktong-sakto doon sa POI natin. Kaya na-hit natin yung 39%. Na-hit natin itong 39% na yan. So yun nga, in-out na natin yung nakarating siya dito. In-out na natin kasi bakit? Meron naman siyang order block dito na makapal. So hindi tayo sigurado kasi medyo malaki yung risk, in-risk ko dito. Kaya medyo ako na kailangan kung tatama na siya dito. Actually yung target ko hanggang dito pero hindi na in-out ko na. Kasi kung mapapansin nyo guys, meron na naman siya rejection. Tapos ito na naman, meron na naman siya liquidity point. So maaari kasi mangyari na naman yan, meron naman siyang liquidity point sa area na yan. Medyo alangan tayo mag-hold ng trade yan kasi nga yun o, liquidity point, malinaw naman yung liquidity point natin yun o. Tapos may order block na naman or order blow na naman, tumama na naman. Tapos hirap si market na iangat kasi nga may order block dito, may liquidity point. So maaari kasi na naman guys yan, magkaroon na naman ng rejection. So para safe na, kumita na tayo at pwede na tayong gumarahe ngayong araw na to. So kinuha ko na yung aking 39% na profit. So maaari kasi yan guys, ito meron na naman kumuha na naman siya ng ganyan kasi mag-retrace na naman yan, balagin na naman yung nakaposition dito. So maaaring bumalik siya dito. At kung mag-create si market ng another pullback ng OB na naman, so hintayin na natin dito. Dito tayo mag-e-entry. Ito nga, talagang patient ang hinihintay natin dito sa trade na to. At hindi tayo basta-basta nag-e-entry basta-basta nang wala tayong tamang trading plan. May tamang trading plan tayo, plus yun nga, meron din tayong mga technical analysis kung paano ba yung galaw ni market. So ito nga pala is Nasdaq tayo, sa Nasdaq, sa indices pa rin. So ayun nga, nagkaroon nga dito ng magandang tumama sa order flow natin or point of interest natin kung tawagin dito sa 4 hours time frame. Tapos hindi tayo basta-basta nag-entry kasi nga hinintay natin na magkaroon muna dito ulit ng rejection. Tapos yung nagkaroon ng rejection, dito ako naghintay sa pullback niya, nag-entry sa pullback niya ito. Kung mapapansin niyo yung pullback niya kapag ganun, first nag-create muna siya ng order block ng 4 hours.
Then, hinintay ko, nag-position na ako dyan. So, hinintay ko lang mag-pullback niya yan. Bumalik siya, tumama na dyan. Wala na akong ginawang confirmation kasi nga, ayun nga, kung may confirmation na kasi ako na meron na siyang sell side liquidity, POI, nagkaroon ng rejection sa POI, nag-crazy market ng order block again. Then, sa retracement tayo bumalik. Ang ganda ng displacement niya kung tutuusin sa 4 hours. Sa 15 hours, medyo manoy sa 15 hours, hindi siya malinis. So, sa 4 hours talaga, yun, maganda yung displacement niya sa 4 hours. So, ang time frame ko dito is usually 4 hours. Pag minsan nag-entry ako sa 15 minutes sa time frame, doon lang naglalaro. Kung gusto ko naman talagang ma-filter lahat or mas maganda yung entry natin, mababaan lang natin yung risk management natin. So, minsan bumababa ako ng 5 minutes sa time frame. So, hintayin lang natin itong ganitong setup. Yun o. Yun ang hinihintay naman natin. At least, maaga yung profit natin ngayon, di ba? Lunes na Lunes, di ba? Kumita kagad tayo ng 39%. So, yun nga. Yun lang guys. Salamat.